Hello guys, welcome to GLM TV. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa POEA o DMW online o yung tinatawag nilang e-reg o e-registration. So, kailangan nating mag-register sa POEA o DMW para magkaroon sila ng record sa atin at para ma-process nila yung ating papers sa pag-apply natin ng trabaho sa ibang bansa. So, napaka-importante nitong e-reg kasi bago tayo makakuha ng ibang online papers katulad ng PIOS o OEC, kailangan dumaan muna tayo sa e-registration. So ano ba yung kailangan natin para makapag-register tayo sa POEA o DMW? So unang-una, dapat meron na kayong email address. So yung email address na yan, dapat active siya, dapat accessible siya, nabubuksan nyo. Para kapag sinend nila yung temporary password, marireceive nyo at makakonfirm nyo yung registration nyo sa POEA o DMW. So, wag na nating patagalin. Umpisan na natin. Okay guys, nandito tayo ngayon sa PC. Open lang natin yung ating browser. Okay. Ngayon, kung smartphone naman po ang gagamitin nyo, pwede rin naman. Ngayon, para mas madali nyo siyang masundan, open nyo lang yung inyong browser. Okay, tapos dun sa bandang taas, yung tatlong dot, tap nyo lang, hanapin nyo yung desktop site o desktop mode. Ngayon, kung wala naman, try nyo mag-search ng kahit na ano. Okay, then try nyo ulit tap yung tatlong dot dun sa taas. So, dito, ito, nakita ko na, desktop site. So, itatap nyo lang yan, halagyan nyo ng check. So, mapapansin nyo, nag-iba na yung appearance nung browser nyo. So, para na kayong nasa computer. So, ayan. Ganun gagawin nyo para yung ginagawa natin dito sa computer, halos kamukha nung gagawin nyo dun sa inyong cellphone. Then, try natin yung website. dmw.gov.ph. Okay, search. Okay, so ito na yung website ng DMW. Sa cellphone, naka-desktop mode siya. Okay? Ngayon naman, try natin sa PC gagawin. Okay guys, lagay lang natin dito sa ating browser, dmw.gov.ph. Then, ito na yung DMW website. Click naman natin tong online services. Okay. Nandito tayo sa online services. So, meron sila ditong e-registration. Dito tayo magre-register ng sa DMW o POEA. Tapos, ito naman yung PIOS. So, kung kailangan nyo naman ng Pre-Employment Orientation Seminar Certificate, click nyo lang tong PIOS. Pero, hindi kayo makakagawa ng PIOS hanggat hindi kayo nakaka-register. So, unahin nyo muna itong e-registration kasi yung e-registration number na manggagaling dito sa e-reg, yun yung gagamitin nyo dito sa PIOS sa pagkuha nyo ng certificate. Okay, click natin itong e-registration. Then, makikita nyo dito sa una e-registration, let's go. So, click lang natin itong let's go. Then, manghihingi siya ng login. So, dahil wala pa tayong login, hindi muna tayo maglalagin. Dito tayo sa baba, makikita niyo dito, you don't have an account yet, dito sa may baba. Ayan. So, makikita nyo to register. Click nyo lang itong register. Then, terms of use and privacy statement. So, nasa inyo kung babasahin nyo to. Then, pag nabasa nyo na, click nyo lang itong accept the terms of use. Okay? So, new account registration. So, dito tayo magre-register. So, may mga paalala sila dito. Papyawan na lang natin itong reminders. Basahin nyo na lang bago kayo mag-register. So, ilagay yung personal information base sa pagkakasulat sa inyong valid passport. So, dapat yung kung ano yun sa passport nyo, yun ilalagay nyo dito sa pagre-register nyo. Okay? Tapos, gumamit lamang ng valid active na email address. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kasi doon ipapadala yung temporary password at yung confirmation doon sa email address nyo. Tapos, yung iba, siguraduhin tama yung information.
i-double check nyo yung information bago nyo i-click yung register. Okay? So, okay na yan. Basahin nyo na lang. So, dito na tayo. Please, nakalagay sa taas, please enter the details that appear in your passport. Yun nga yung paalala nila dito sa number 1 kanina. Okay? So, dito nakalagay first name, yung mga ipipill up natin, middle name, last name, suffix, junior, senior, ganyan, third, gender, email address, at saka yung birthday. So, ngayon, pipilapan ko muna ito. Tapos, magpatuloy na tayo pagkatapos kong pilapan. Yung first name, middle name, tapos yung last name, the suffix. So, wala naman akong suffix. So, kung kayo meron, pili lang kayo kung anong suffix meron kayo dito ilalagay. Then, kung dito naman gender, then yung email address, ito nga yung sinasabi ko kanina, dapat accessible yung email address na ilalagay nyo active. Kasi dito ipapadala yung temporary password nyo. Okay, then, yung birthday. So, pwede nyo i-type, pwede nyo rin click yung dito. Okay. I-double check nyo mo yan na yung details kung tama lahat yung nailagay nyo. Napaka-importante nun. Tapos pag okay na, click nyo na yung register. Then, confirmation. So, are you sure you want to create registration account with details as follows? So, i-double check nyo ulit kasi napaka-importante. Dapat tama lahat yung information na nakalagay. Then, click nyo na tong yes. Okay. Account creation result success. Account is successfully created. Please check your email address to activate your account. Your e-registration number is nakalagay dito. Please copy and keep your e-registration number. So, i-copy nyo na. I-save nyo kung saan nyo gustong i-save. Then, click nyo na tong home. Okay. So, mapupunta tayo dito sa online services portal. So, check natin yung ating email. Reload lang natin kasi nakalagin naman yung ating email. Okay. So, ito na. Na-receive ko na yung email galing sa DMW Online Services. So, napaka-importante na tama yung email address talaga na ilalagay nyo dun sa registration. Kasi dito ipapadala nyo yung temporary password at saka yung confirmation. So, click natin tong DMW e-registration. Ito na yung email natin galing sa DMW Online Services. So, nakalagay dito your temporary password, tapos yung password natin. So, please log into your account to change your password. So, ito na yung ating temporary password pag nag-login tayo dun sa ating e-reg. So, click here. So, copy natin to. Tapos, click na natin tong click here. Okay. So, mapupunta tayo dito sa online services portal. So, dito, click natin tong let's go katulad ng ginawa natin kanina. Oops. At ngayon, hindi na tayo re-register katulad ng ginawa natin. Magla-login na tayo. So, ang login natin, yung ating email address. So, ilagay na natin yung ating email address. So, pag naglalagay kayo ng email address, i-double check nyo mabuti kung tama para hindi kayo nagkakamali. Then, pag okay na yung email address, click lang tong next. Then, password. Ito yung temporary password na pinadala dun sa ating email. Kinapi ko na kanina, ipipaste ko na lang para hindi ako magkamali. Then, login. Click lang login. Then, change password. So, dito, pwede nyo nang palitan yung temporary password. Maglalagay kayo ng panibagong password. Yung madali nyo lang tandaan. Tapos, dapat nakalagay dito, it should be alphanumeric, minimum of 8 characters. Letters and numbers, minimum of 8. So, pwedeng mas madami. So, ilalagay ko na yung aking password. Tapos, i-confirm ko lang dito, dapat pareho nung unang nilagay ko. Then, click change password. Okay, nakalagin na tayo. Then, close lang natin to. Okay, siguraduhin nyo lang na tandaan nyo yung password, bagong password na nilagay nyo kasi yung temporary password hindi nagagana yon. Sana na-save nyo, isinulat nyo kung saan para sa susunod na maglalagin kayo dito sa DMW Online Service Portal, alam nyo yung inyong password. Okay, so ito na yung ating POEA e-registration. So, nandito makikita natin meron na tayong e-registration number, yung ating pangalan. Then, no image pa.
yung ating picture at saka yung passport kasi hindi pa tayo nag-upload. So kung mag-upload tayo ng picture, click lang natin tong attach, profile picture. Then, passport size dapat, tapos less than 2 MB yung size. Ang format dapat JPG o JPEG. Image should be clean and clear. Okay, choose file nyo lang. Then, hanapin nyo kung saan yung inyong picture. Siselect nyo lang. Then, select nyo, then open. Okay. Tapos, click nyo na yung upload. Close lang natin. Ganon din doon sa passport. So, attach passport. First page of passport nakalagay. Less than 2 MB, JPG at JPEG. Same lang. Dapat malinaw at malinis. Click choose file lang. Hanapin nyo yung picture. Then open. Then click nyo yung upload. Ganun lang po. Close lang natin to. Tapos, pwede nyo nang i-update yung ibang data dito sa inyong e-registration. So, click nyo yung profile. So, makikita nyo dito yung inyong pangalan, yung middle name, yung last name, yung birthday, mail, email address. Then, yung iba, wala pang nakalagay. So, ang meron lang dito yung nilagay natin dun sa ating e-registration nung nag-register tayo. Yung ibang data, i-update nyo na lang. Katulad itong weight, height, civil status, religion, address, yan. I-update nyo na lang to. Tapos, mother's maiden name details. So, ito, pangalan ng nanay nyo noong dalaga. Okay? Then, sa education naman, papiyawan ko na lang. Makikita nyo naman to kapag nakapag-register na kayo. So, education. Maglalagay kayo ng education na attainment. Tapos, dito sa certificate, kung anong certificate meron kayo, i-upload nyo lang dito. So, sa education, preview lang natin. So, category. So, kung elementary, high school, vocational, graduate, college. Pipili kayo. Tapos, kung anong school, kung anong course, academic year. Tapos, don't forget, click nyo yung save. Close lang natin. Certificate, ganun din. Tapos, training. Sa certificate, preview lang ulit. Certificate title. So, certificate number, issued, kulang oras, competency, tapos date. Okay? Then, training. Ganun din, kung may training kayong na-attendan, pwede nyo ilagay dito. Then, language. So, ilalagay nyo lang kung anong mga lingwahe yung alam nyo. Ilagay nyo dito. Then, close. Then, dito tayo sa experience. May experience. Add preference. Kung ano yung mga gusto nyong pagtrabahuhan. Mga preferred na trabaho na gusto nyong pasukan. Land-based or sea-based. Then, kung anong position. Kung anong industry. So, andyan yung mga industry. Then, preferred company. Kung may company kayong gustong pasukan. Then dito, POEA, government hiring, o agency, o direct, o EPS yan. Pipili lang kayo, then save. Tapos, may documents. So, dito sa may documents, kung ano yung mga legal documents na meron kayo. So, click lang natin tong add documents. Try lang natin. So, halimbawa dito, nakalagay NBI clearance. So, select nyo lang NBI kung NBI yung meron kayo. PIOS, PIDOS, ayan, kung meron na kayo. Lalagay nyo lang dito. Then, lagay nyo lang yung date issued at saka date expiration. Tapos, click nyo lang yung save. Okay, close ulit natin. Tapos, pag okay na, napilapan nyo na, wala na kayong gustong idagdag dun sa inyong profile, pwede nyo na siyang i-print. So, click nyo lang itong my resume. So, sasampulan lang natin. So, dito, wala pa akong nakalagay na image. Pero kung may in-upload kayo, lalabas siya dito sa baba ng pangalan. Tapos, yung ibang information, so nandito na rin, yung mga ilalagay nyo doon, lalabas lahat dito sa inyong resume. Tapos sa baba, yung inyong pangalan. Okay? So, ito na yung inyong e-reg o e-registration. Pwede nyo nang i-click yung print resume. So, kung nasa PC kayo, click print resume lang. Pwede nyo i-print. Hanapin nyo lang yung printer nyo dito. Or pwede nyo siyang i-save. So, piliin nyo lang itong save as PDF. So, isi-save lang muna natin. So, click natin itong save. Then,
click save lang. Okay, so hanap kayo ng location kung saan nyo gustong i-save. So ito, sa desktop ko lang siya ilalagay. So ang nakalagay, print resume. So lagay ko, palitan ko na lang ireg. Okay. Then click save. Okay, so check natin yung ating sinave na registration. So hanapin natin dito yung ireg. So ito na siya. So try ko open. Okay, so ito na yung ating ireg. So wala siyang picture kasi hindi ako nag-upload ng picture. Pero kung mag-upload kayo, mag-appear siya dito sa baba ng inyong pangalan. Okay? So yan yung ating tutorial kung paano mag-register sa POEA o DMW online o yung tinatawag nilang ireg o e-registration. Kung may natutunan kayo dito sa aking channel, sa ating video, please click the like button, pakishare na rin po. At kung meron kayong mga question, suggestion, lagyan nyo lang po dun sa comment section. Pilitin po nating masagot yan lahat. Kung kayo naman po gustong kumuha ng PU certificate online, meron tayong tutorial. Ilalagay ko na lang po yung link dun sa description sa baba. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button at click nyo na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung may mga bago tayong video tutorial kagaya nito. Yun lang po, marami pong salamat.